International Youth Day ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, ang chairperson ng National Youth Commission. Yusek Jeff, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali sa inyo, Yusek Marge and Asek Joey, and sa mga nakikinig ngayon, Happy International Youth Day, Linggo ng Kabataan and National Youth Day sa inyong lahat. Yusek Jeff, ano yung significance ng International Youth Day para sa mga kabataang Pilipino? Asek Joey, ang maganda sa International Youth Day is that nabibigyan natin ng boses ang kabataan na hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong bansa. Nagsimula actually ang celebration ng International Youth Day nung nagpulong-pulong ang mga kabataan sa Vienna, Austria noong 1991. One year old pa lang ako noon. Ito po ay sinulong nila para magkaroon ng pondo, no? At magkaroon ng suporta ang UN Youth Development Fund para masuportahan po ng UN ang iba't ibang organisasyon ng youth sa buong mundo. Yusek Jeff, ano ba ang tema ng selebrasyon ngayong taon at bakit itong mahalaga sa kasalukuyang kalagayan ng kabataan? Well, actually, I'm glad you asked, Yusek Marge, kasi ang tema ngayon is actually Sustainable Development Goals. And ito po, align po ito sa Philippine Youth Development Plan natin. Ang Philippine Youth Development Plan ay naglalaman ng iba't ibang center of participation, kabilang na dito ang agriculture, peace building and security, education, health, environment at iba pa. And ang importante po dito is lahat ng mga batas na ginagawa natin sa legislatura, kailangan ng National Youth Commission po ang nangunguna na masigurado, no, na lahat po ng mga kapakanan ng kabataan, syempre hindi lang po sa mga edukado, syempre malalo na sa mga masa, na mapakinggan ito at marinig po ng ating presidente, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And true enough, Yusek and Asek, na nagpapasalamat ako sa ating Pangulo kasi binibigyan niya tayo ng chance na maging inclusive at pakinggan lahat, no, ng ating kabataan, whether you are left-leaning or you are progressive. At the end of the day, ang sinasabi na importante, mapakinggan natin lahat. Yusek Jeff, ang mga kadalasang issue na kinaharap ng kabataan ay education, livelihood, and of late, mental health. So ano yung mga programa ng NYC na naka-align para matulungan ang mga kabataan sa mga aspetong ito? Well, aside from the continuing and mandatory training ng ating mga sangguniang kabataan, bago sila mag-implement, no, ng mga polisiya na mga programs nila sa kanilang barangay, meron din po tayong tinatawag na Mental Health Youth Hub. And alam niyo po, sinasabi ko lagi sa mga speech ko when I go around, ang mental health hindi pinipili kung mayaman or mahirap. At the end of the day, kung may mental health ka na pinagdadaanan or issue, one way to help this is for you to talk to other people. And nagawa po ng NYC, kahit bago pa po ako pumasok sa NYC, ginagawa na po ng mga grupo natin sa loob ang tinatawag na peer-to-peer consultation. And ang ibig sabihin ng peer-to-peer consultation is lahat ng mga dumaan sa pagsubok ng mental health, lahat po yan sila nagte-training at nag-uusap ngayon kung paano sila makakatulong, paano sila lalapit sa mga nagsasuffer sa mental health na hindi kinakailangan na medical professional sila. Kasi alam niyo po, sa pinagdadaanan ng Pilipinas, I think pati sa buong mundo, hindi naman natin kayang mag-training ng 100 tao na professional health worker. So, ang pwede natin gawin ngayon is yung kakayanin lang natin, which is to talk to everybody around us. And lastly, of course, sa mga pang-edukasyon at pang-certification at trabaho ng mga kabataan natin, pagpasok po natin, in our first 100 days, kinausap po natin ang TESDA. Nagpapasalamat po kami kay Sec. Kiko Benitez na tinanggal na po niya yung NC3 requirement for bookkeeping ng ating mga sangguniang kabataan. So pag pumasok sila as SK, they only need an NC2 for them to be able to practice already their bookkeeping strategies. Mahalaga yung sinabi ni Yusek Jeff, Yusek Marge, dun sa mental health. Kasi ang iniisip ng mga tao agad kapag meron kang pinagdaraan ng issues,
medical professional or mental health professional na agad yung kailangan mong puntahan. Pero mahalaga yung pag-uusap yung, oh, Yusek Marge, ang ganda ng outfit mo today. Parang yung mga ganong compliments, kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan ng mga tao. So baka yung mga ganong bagay na pag-uusap, maliliit na compliments, makakatulong. Saka it's nice also na pag may mga ganong discussion yung mga kabataan, di ba? Nare-realize nila na relatable pala yung Yes. mga topics o yung mga issues na concern. Akala siguro nung iba na sila lang yung nakakaranas ng ganon. Di ba? With the peer-to-peer counseling, Yes. at least na yung nag-open up sila, na ilalabas nila yung mga saloobin natin, na instead na nakatutok lang sila sa mga iPads nila, mga cellphones Cellphone. nila, at least they're able to talk to their peers. Pero Yusek Jeff, paano ba sinisiguro ng NYC na naririnig at naisasama sa mga polisiya ninyo ang boses ng kabataan mula sa iba't ibang sektor at rehiyon? Well, ang maganda dito sa NYC ngayon, sa 13th Commission is lahat ng mga binlock dati sa Facebook, social media namin, pina-unblock na namin lahat. Para masigurado na lahat ng mga tao na, syempre kung hindi, kung totoo ka talagang user sa Facebook or Instagram, in-unblock na namin para at least makita talaga namin kung ano yung hinanaing ng mga tao sa grassroots. Kasi kung pagtatakpan mo yung totoong sinasabi ng mga kabataan ng tao, then you're not doing your job. So after that, what we did was, meron po tayong annual na SK Convention na usually ginagawa lang sa isang pwesto. Pero this year, ang ginawa po namin is, ginawa po namin Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi na-realize po namin na hindi po pwedeng may SK Convention na isang national na may kulang na, kumbaga may hindi nakaka-attend dahil malayo sila, taga Mindanao, taga Visayas. So ang ginawa namin, para mapakinggan pa namin lalo sila, we will have a dedicated convention sa Luzon mismo, Visayas, and Mindanao. Mangyayari po ito in the fourth quarter of this year. And of course, meron din po kaming mga National Youth Parliament. Kakatapos lang po ng National Youth Parliament namin na 16 regions. So, on this fourth quarter of this year, magkakaroon po kami ng malakihang National Youth Parliament. So, ang National Youth Parliament po isang practice ng legislatura. So, ibig sabihin, pag pumunta po kami sa isang probinsya, parang magpa-practice na parang maliit na kongreso ang ating kabataan, magpapasa sila ng legislatura, and i-recommend nila ito sa ating mga leaders. And maganda ito because it really shows na pinapakinggan ng mga leaders natin itong mga suggestion ng ating mga kabataan. Who knows, baka merong maging Future. kongresista Correct. doon sa Pero mga saka participants. it's nice at least not only are they learning how to make policies, but nagiging part at nai-involve sila sa mga issues ngayon. Dito naman tayo, Yusek Jeff, sa celebration ng International Youth Day. So ano yung activities na niline up ng NYC para sa celebration? Actually, alam niyo po, wala po kaming main na event kasi ang ginawa po namin this year, ang dami po kasi nag-i-invite sa atin sa mga kani-kanilang celebrations ng International Youth Day. And alam niyo po, maraming mga eskwelahan, maraming mga agencies na sa-celebrate ng International Youth Day. So ang ginawa po natin, bumisita tayo this morning sa imbitasyon po ng FPJ Youth, no? Celebration po nila sa Luneta. And nag-alay po kami ng wreath sa ating Gat Jose Rizal, no? And yan po ang sinasabi niya na ang pag-asa ng ang kabataan ng pag-asa ng bayan, and binigyan po namin ng importansya na magbigay pugay ngayon sa ating bayani. And bago po nitong meeting na to, dumaan din po tayo sa Commission on Human Rights. Meron din po silang celebration ng kanilang International Youth Day, and naisip po namin na since ang Commission on Human Rights kadalasan sila po yung huling napapakinggan, and that's why one way for us to help them out is to attend this event. And gusto ko lang po i-raise din yung concern on the West Philippine Sea because napag-usapan po namin to, it is actually a human right concern because it concerns food security, and one of the things na gusto po namin gawin, hindi po sa International Youth Day, but to celebrate the rest of the year, is to show ito pong food delivery fresh from the West Philippine Sea. Napanood po namin ito nung nakaraang linggo, and grabe talagang Asik and Yusek, nakakaiyak talaga. Kasi pag nakita mo yung one of the segments na yung mangingisda, siya mismo yung nagtaga ng Philippine flag sa isang floating buoy. Hinahabol siya ng mga Coast Guard, no, ng ibang bansa, and lumalaban pa rin siya. And alam mo, parang naisip namin ng kabataan, hindi dapat nanonood lang. Dapat kung sila na walang laban,
lumalaban, dapat pati ang kabataang Pilipino lumalaban din. Ayan, kasi kung si Manging Isda din well-informed sa territorial at sovereign rights, Will be able to dapat assert. yung mga kabataan, di ba? Agree ako dyan. Yusek Chef, paano ba makikilahok ang kabataan sa mga proyekto o advokasya ng NYC? Meron ba kayong mga bukas pang programa para sa kanila? Ang NYC naman kadalasan po, naglalabas po kami ng mga advisory lalo para sa mga activity namin. Marami po kami mga activities throughout the year. Meron po kami mga fun run, may partnership kami with Dangerous Drugs Board. And ang gagawin po namin is mag-establish po kami ng fun run sa Luzon, Visayas, Mindanao. And ito po ay dapat celebration for the International Drug Awareness Day nung July, pero since na-delay po tayo, I think mangyayari po to again this fourth quarter of the year. Siyempre, meron din po kaming mga events for the ASEAN next year. In 2026 po ang National Youth Commission ang magiging chairman ng Youth Ministers meeting, and kami rin po ang magbibigay ng importansya to inform our youth organizations to participate in this wondrous event in 2026. Yusek Jeff, susulitin ko na yung pagkakataon na may isa pa akong katanungan. Kasi kaninang umaga may nabasa akong article na karamihan sa mga SKs natin, yung mga pinopropose na activities ay puro sports events. So bilang NYC Commissioner, paano ba natin mahihikayat itong mga SK natin na bukod sa mga sports events, na alam naman natin importante, paano ba natin mahikayat sila gumawa ng mga programa o activities na mag-a-address sa mga issues katulad ng teenage pregnancy, 'di ba? Or bullying sa school at iba pang mga issues sa kabataan. Yun nga yung problema, Yusek Marjan, na Asek Joey, no, na parang minsan ang kabataan na pag hindi yan namumulat, nalilimit yan sa paggagawa ng mga maliliit na bagay gaya ng mga basketball. I mean, di naman masama yan, no? It's good to do sports. Pero, syempre, ang kabataan, kailangan hinahasa ang talino, di ba? At ang sigla. And para gawin yon, kailangan healthy tayo, kailangan skill tayo. Kaya sa mga ating mga sangguniang kabataan, pag gagawa kayo ng batas, hindi lang dapat puro sports. Alam naman natin masaya yan. Pero kailangan pag-isipin din natin anong mga training ang pwede natin ibigay sa iba't ibang kabataan. Hindi naman lahat physically able, hindi naman lahat kayang tumakbo ng mabilis, tumalo ng mataas. Pero yung iba matatalino, magagaling sa math, magagaling sa science, magagaling sa sa astronomy. Baka yan ang mga next generation na papalit sa atin, no, sa pag-asa, sa DOST. So kailangan po natin ng mga bagong henerasyon na mas maraming may alam at maraming talino na madadala sa gobyerno. Kasi at the end of the day, kung ano man yung gusto nyong gawin, always ensure that you always do it for nation building. Kasi alam niyo po sa Pilipinas ang laki ng problema, baliktad na baliktad talaga tayo, and kailangan pa natin na mas mapabilis ang progreso. And isa sa mga paraan na para gawin yon is kailangan mas maraming kabataan na mas kakayanin ang mga pagsubok na ginagawa ng mga gobyerno ngayon. May iba pa nga na nag-propose ng ML na events, Mobile Legends. So natuwa lang ako dun sa article na at least proactive yung mga tao na they're concerned about it. So sa mga tatakbo sa sangguniang kabataang elections, may ample time pa kasi kapag nalagdaan na yung postponement niya, you have enough time to learn at yung formulate yung kanilang plataforma. So, Yusek, siguro mensahe na lang sa mga kabataan na humaharap sa iba't ibang hamon ng buhay gaya ng kahirapan, kawalan ng oportunidad, at ito misinformation na advocacy din ng Presidential Communications Office na labanan talaga. Actually, unang-unang gusto ko lang po magpasalamat sa ating PCO family, and thank you, Yusek Marjan, Asek Joy, for having me here. Siyempre, gusto rin po natin pasalamatan talaga si Pangulong Bongbong Marcos because dahil sa kanya, yun nga, parang mas napapakinggan po natin ang mga kabataan. Kung dati, parang pinipili lang kung sinong kakausapin, ngayon wala po tayong pinipili. And ang maganda po dito sa 13th Commission natin ngayon is nasisigurado po natin na lahat ng mga proyekto tinatamaan ng lahat ng aspeto ng kabataan. Hindi lang ang edukado, hindi lang ang, let's say, military, hindi lang ang isang aspeto, pero lahat, pati yung mga mga kabataan na sa grassroots. And sa ating mga kabataan na nanonood ngayon, huwag kayong matakot na magsilbi sa gobyerno. Kung gusto nyo, halimbawa, you are left-leaning, ang gawin ninyo, sumali kayo sa civil service para makita ninyo talaga kung paano ginagawa mga bagay-bagay sa gobyerno. Maraming tao, akala madali lang maglabas ng pera sa gobyerno, pero mahaba po yung proseso na yan. And pag nalaman nyo po kung gaano kahirap gawin yan,
feeling ko pati kayo magugulat. Kaya alam niyo po, one way to join and know more about how the government can help is pag sumali kayo sa civil service. Kaya gusto ko lang po sana na encourage sa ating mga kabataan, lalo na sa mga SK, habang kayo ay nagpa-practice pa bilang bata, bilang pre-leaders ng ating bansa, kailangan ibigay nyo lahat ng kakayanin nyo. And huwag nyong kakalimutan to pay it forward kasi lahat ng ginagawa nyo, hindi yan para basta sa inyo. Para yan sa ibang tao, para yan sa kapakanan ng ating bansa. And of course, I always close with keep the faith, the hope, and the love, no? Keep the faith in the Lord na hindi kayo bibigyan ng pagsubok na hindi nyo kakayanin. Keep the love for those, especially dun sa mga may pinagdadaanan pero hindi nyo lang alam na may pinagdadaanan. So being kinder will go a long way. And lastly, huwag kayong mawalan ng pag-asa because kung mawawalan tayo ng pag-asa, wala nang pag-asa ang ating bayan. And alam nyo po, sinabi ni Gato Jose Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan, kaya huwag kayong susuko. Maraming salamat po and thank you for having me here. Ang dami palang baon ni Yusek. Oo Sasabihin nga ko eh. lang sana, be not afraid, pero may keep the faith and the hope pa. Napakaganda at Yes. napaka-inspiring talaga ng mensahe mo, Yusek Jeff. Maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Joseph Francisco Jeff Ortega, Chairperson ng National Youth Commission.